The chair now recognizes Deputy Minority Leader Franz Castro for her interpellation. Thank you, Madam Chair. So, in fairness naman kay Secretary Angara po, teacher pa lang ako, talagang malalim na yung pinagsamahan ng ACT with Secretary Angara. Very accommodating, yung kanyang mga bills related to welfare, salary of teachers, ay talaga namang sinusuportahan niya ng mga teachers. Ngayong secretary na siya, mukhang mas maganda ito kaysa nung nakaraan. Nakita naman natin, mamaya yung performance sa COA, malalaman natin. So, talagang wini-welcome naman po ng mga teachers, Secretary Angara. Okay? Kaya lang, Mr. Chair, nakakalungkot, medyo iniwanan siya ng maraming problema ni Vice President Sara Duterte. Lalong-lalo na po itong matatag curriculum, Mr. Chair, gusto ko lang malaman, direkta na to, although pinag-uusapan na namin ito sa Committee on Basic Education, pero gusto ko pa rin direktang masabi kay Secretary Angara, yung nagiging problema ng teachers dito sa iniwan na problematic na curriculum ng nakaraang administration, Mr. Chair, kaugnay doon sa 7 to 8 loads ng mga teachers natin sa high school, Mr. Chair. So, kailangan talaga, Madam Chair, kailangan talagang immediately i-review ito. Biro niyo po, Mr. Chair, and Madam Chair and Mr. Secretary, 7 to 8 loads ang mga teachers. Ibig sabihin nito sa high school, nagtuturo sila ng tigpo 45 minutes na ang haba-haba po, no, nung talagang minaximize po yung 6 hours. Gusto rin ko pong linawin itong National Mathematics Program at saka yung National Reading Program po. Kailangan malinaw din po ito kasi doon sa inilabas na frequently asked questions, nandito pa rin po ito. Pangalawa, yung implementation ng matatag curriculum ay in-phase dapat yun, Mr. Chair, pero parang fully in-implement this school year. Kaya hirap na hirap yung ating mga teachers maka-cope up dito sa ini-implement na ito. Baka pwedeng i-suspend itong matatag curriculum. Anyway, Mr. Chair, Mr. Secretary, hindi nyo naman ito program, no? Iniwanan kayo ng nakaraang administration ng ganitong problema. Ngayon, yung mga teachers talaga natin ay talagang problematic dito. Sobrang pahirap itong matatag curriculum, sabi nila, Mr. Chair. Yes, Secretary. Magandang umaga. Thank you, Madam Chair. Thank you, Congresswoman Castro, sa magandang nasabi niyo po. And thank you din po kay Cong Rufus dun sa kanyang motion. Madam Chair, ang thinking dito ang pag-iisip namin dito sa matatag curriculum, yung sa 45-minute lessons, dahil na ma-maximize po yung learning time at yun daw ang optimal na learning time for a student to learn. Pero nakikinig, nung nagkonsulta ho kami, and after implementing the matatag curriculum for the last few weeks, mukhang there is a need to inject flexibility ho sa curriculum. So, nakinig ho kami sa ground, nahihirapan yung ibang teachers sa ibang eskwelahan. So, meron kaming piniprepare na department order to inject flexibility, meaning balik tayo dun sa 6 na tigo 1 hour, depending na sa school setting ho, ma'am. So, yun po ang naisip namin. At we're just going to hold maybe 1 or 2 more consultations. But there is already a draft department order on this. Nakinig ho kami dun sa hinaing ng ating mga teachers. Thank you po. Thank you, Mr. Chair, Madam Chair. Sa elementary po, grade 1, 2, and 3, na hindi lumilipat ng classroom, okay lang siguro yung 40-45. Pero sa mga intermediate, grade 4 hanggang grade 10 o hanggang grade 12, lumilipat siya ng classroom. Kaya yung si teacher. Kaya makikita nyo sa mga memes, talagang lumilipad si mga teacher, nagbumotor na, mga joke lang. So, yun po yung problema natin. So, I'm glad, no, maibabalik, magiging flexible. So, yun po yung inaantay na nasagot ng ating mga teachers.